Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 31 ng Mayo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:32 ng umaga. Medyo na late po ako ngayon kasi nga araw ngayon ng Sabado ay natulog muna ng maigi kasi tumataas yung blood pressure ko po. Ah, Nais ko lang po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, ah, patungkol dito sa ano ang katangian ni Bongbong Marcos na wala sa iba o wala doon sa lahat ng mga kalaban niya. Opo, yan po ang tatalakayin ko ngayon. Pero bago po ako mag-umpisa ay hayaan nyo muna na i-introduce ko muna ang sarili ko. Kasi baka yun ang kulang eh. Opo. Ako po ay halos kabats ko yan si Bongbong Marcos. Kung hindi ako magkamali, ah, isang taon lang siguro o wala pang isang taon ang ang edad na matanda sa akin. Pero parang ah, magkasing edad kami eh. Opo. Kung hindi man, matanda lang siya sa akin ng months. Opo. Kaya halos nasubaybayan ko po yung istorya dyan sa buhay niya. Opo. Ngayon ay sa profession naman dyan sa Pilipinas ay ako po ay electrical engineer at saka mechanical engineer. At nagturo po ako ng engineering ng halos 6 na taon doon sa university o doon sa school doon sa Zambales. College pa noon eh. College, RMPC, Ramong Magsaysay Polytechnic College ata eh, nung nagturo ako eh. Pero ngayon ay university na, dyan sa Iba, Zambales. At marami akong naturuan na ngayon ay mga professional electrical na at saka professional mechanical engineer. Opo, marami po. Sa ibang sa ibang trabaho ko naman dati ay yung pinakamataas na nahawakan ko ay napasama ako dyan sa project management o tinatawag nilang consultant, yung Senate transfer. Patapos na nung nahandalan ko yan, mga mahigit din atang 1 taon nagtrabaho ako dyan. Yung pag-transfer ng Senado from Top Avenue papuntang Pasay dyan sa JSIS Financial District dyan sa Pasay. Dito ngayon sa Amerika ay mahigit na akong 15 years dito. Opo. Kaya inilahad ko ngayon para siguro kaya walang nanonood ay hindi ko naman pinapakilala ang sarili ko, ano ang qualification ko. Kaya yan, inuna ko muna, ano. Pero ang tatalakayin ko ngayon ay ano ang katangian ni Bongbong Marcos na wala sa iba, na yung mga kalaban niya. Opo, lalo na ngayon. Matagal ko na sanang gustong talakayin ito pero natatalakay ko ng bahagya, pero ngayon lang bibigyan ko po ng diin o ng emphasis o imamagnify ko kung ano yung katangian niya na wala sa iba. Opo,
yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ngayon ay ituloy na po natin ang katangian niya na wala kay Lini o kahit na kay Sarah ngayon, kung ang kalaban niya man ngayon ay si Sarah o yung kalaban niya noon sa pagkapresidente ay wala walang maihahambing At ito nga, babasahin ko na minsan sa kanyang buhay ay na broken hearted and crushed in spirit siya nung pinatalsik yung tatay niya as president. Pinatalsik po yan 1986, People Power. Doon po broken hearted siya dyan. Ngayon, pag ang tao po ay naranasan yan, ay iba po yan Iba. Yung wala silang magawa, pwede silang patayin ng mga tao noong mga araw na yan, o pwede silang ubusin na imasakar sila lahat, ay iba po ang naranasan yan. Opo. At sila nga ay napunta sa Hawaii, exile sila sa Hawaii, ay nag 3 years namatay yung tatay niya doon. Yung Pangulong Marcos, yung senior. Ngayon ay ang binibigyan ko lang po ng emphasis dito, si Lini hindi naranasan yan. Hindi. Oo, namatay yung asawa niya, pero pangkaraniwan na lang yan. Ay halos lahat naman sa mag-asawa may nauunang namamatay hindi ba? Pero ito kay Marcos, bihira po mangyari yan. Opo, na sila ay pinalayas ng tao at yung nga sa people power at wala silang magawa. Ganun po yan. Ngayon, umiiyak yan. Sure po ako, umiiyak yan. Noong mga panahon na yan, hindi ko lang sigurado kung tumawag sila sa Diyos. Hindi ko lang sigurado. Pero malamang tatawag ka sa Diyos Kung ganyan na po ang sitwasyon mo, yung nawalan ka ng power o wala ka ng magawa at nanganganib na ang iyong buhay, malamang tatawag ka sa Diyos. At kung pinakinggan ka ng Diyos o kinahabagan ka ng Diyos, ay maswerte ka. Ganun po yan, nasa habag lang niya. Nasa kanya kung tatalima ang Diyos. Kung wala naman pong tulong ang Diyos o hindi nahabag sa iyo ang Diyos o hindi ka nakakuha ng favor sa Diyos, ang tendency niyan ay magiging napakasama mo kasi gaganti ka po o kaya ay maaring mamatay ka na dahil mapusok ka, lumabang ka, ganun po yan Ngayon, so dalawa po yan, maaring dahil nga sa kahirapan mo o dahil sa umiiyak ka o parang wala nang kwenta sa iyo ang buhay, ay nagkuwang ka na, nagpakasama ka na. Pero mayroon ding isa na tumawag ka sa Panginoon at kinahabagan ka niya o binigyan ka niya ng favor. Ganun po yan. Yan po ang tatalakayin ko dito. Yan ang kaibahan ni Bongbong Marcos sa kanyang mga kalaban. Si Sarah ba, naranasan yan? Hindi Natapos po nung tatay niya ang termino. Natapos. Ay ngayon, ay kung nakakulong ba yung tatay niya, ay kasalanan naman nila yan hindi ba? Kaya beyond comparison po yan. So, yan po ang advantage ni Bongbong Marcos. Pero bago ko po ibigay yung mga Bible verse para makumbinsi kayo, kukumbinsihin ko kasi kayo na talagang iba po ang dinaanan ni Marcos. Ni Bongbong Marcos hayaan nyo muna po na pasalamatan ko lang po muna itong mga sumusubaybay sa atin.
Si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalya ng Bacolor, Pampanga, salamat po. Libra Girl, Arik Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Sanario, Arnold Fernan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quertiquio, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Placer E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonti, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tip Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Serbihinil Dogardi, Robin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasible Bulletin, Atty. Inso Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tutong Ausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas with Atty. Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Atty. Silo Magdo at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang sinabi ko po kanina ay ang advantage po ni itataas ko lang po ha. Ang advantage po ni Bongbong Marcos sa mga kalaban niya ay minsan sa kanyang buhay siya ay umiyak o nakaranas ng pighati o nawala silang magawa. Sila ay natapol po ay ng people power at yan yan ang nakikita ko diyan. Psalms 34 verse 18. The Lord is close to those who are broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Yan po nakasulat. The Lord is close to the broken-hearted and save those or rescue those who are crushed in spirit. Totoo po yan kasi nga nakasulat po yan eh. Parang ganun kay Dilima. Bakit napagtiisan ni Dilima na nakakulong siya? Hindi ba? Ay yung iba dyan nga hindi pa nakukulong, umaangal na eh. Ginigipit lang yung negosyo niya, umaangal na eh. At yung iba ay 3 araw lang nakulong ay talagang wala na. Hindi ba? Ayan nga. The Lord is close to those who are broken-hearted and crushed in spirit. Ayan po. Parang nadurog yung espiritu. Aywan ko kung papaano i-describe yan, pero naandyan naman yan, hindi ba?
Psalms 51, si King David din po ang sumulat nito. Verse 16 to 17. Parati ko po na ginagamit ito. Kasi ito po ay nangyari kay Jesus Christ. Opo, nung siya ay ipinako, nung siya ay naandun sa krus ng Kalbaryo, nakabayubay, hindi ba? O, naranasan po ito ni Jesus Christ. Basahin po natin ha. For you do not desire sacrifice. Sabi po ni King David. Sino ang kinakausap niya dito? Yung Diyos po na lumalang sa atin. Ang sabi po ni King David, for you do not desire sacrifice, or else I will give it. You do not delight in burnt offering. Ayan po. Hindi po nasisiyahan ang Diyos sa burnt offering. At yung sacrifices, hindi daw hinahangad ng Panginoon. The sacrifices of God or acceptable to God, hindi ba? The sacrifices acceptable to God are a broken spirit and a broken and contrite heart. Pero ibang version ito, pero okay na. The sacrifices acceptable to God is a broken heart and a contrite in spirit or crushed in spirit. Yan po. This, O God, you will not despise. Hindi raw pababayaan o hindi parang tatalikuran ng Panginoon. Yan po, Okay. 2 Corinthians verse 7 hanggang verse 7, chapter 7 verse 10. For godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. Ayan po. Ang ibig pong sabihin niyan ay basahin natin ulit at ipaliwanag. For godly sorrow produces repentance leading to salvation. Ayan po. Kung ikaw ay namimighati at inaalala mo ang Diyos o inaamin mo na nagkamali ka o kaya ay inaamin mo na wala kang kakayahan na o wala ka ng tsansa, ang Diyos na lang ang tutulong sa iyo. Ganun po yan, Kaya naglilid po yan sa repentance. O produces repentance to salvation. Masisave ka. Maaring masave ka dun. Not to be regretted. Huwag daw kaligtaan o huwag kalimutan o parang baliwalain yung godly sorrow. Yung pighati. Yung pag-iyak, hindi ba? Pero yung pighati kasi dalawa po yan namimighati ka dahil inaakala mo na ikaw ay inaapi o ikaw ay ang term kasi ngayon ni Sara Duterte ay pinipersecute. Produces death po yan. Yan po ang kaibahan. Ngayon, ito si Bongbong Marcos, naranasan na niya yan. Yang pighati na yan. Ngayon, ay siguro baka nagsisi siya o nakiusap sa Diyos o kinahabagan siya ng Diyos. Kaya ayaw man niyang mangyari sa kanya. Kaya po, didiretsahin ko na po yung mga tao ng ganyan na nakaranas ng ganyan, nagiging magaling na leader. Kasi nga, cautious na sila Alam na nila na anytime pwedeng matanggal yan sa kanila. Pero kung ganyan kay Sara, ay papatay pa ng tao yan.
Babayad yan ng mga kwan. At ngayon nga, ang nakikita ko ngayon, ang dami pang nagtatanggol sa kanya. Diyan sa yung nagbablog sa kanya. Oh, pero mga bayaran yan kasi wala naman silang rason eh. Mga bayaran po yan. Kung hindi nila maipaliwanag bakit sinusuportahan nila si Sarah at ayaw nila makipagdebate o ayaw nilang ipaliwanag kung bakit nila hanggang ngayon, hanggang po ngayon ay sinusuportahan nila si Sara Duterte, mga bayaran lang po yan. Huwag na nating pansinin yan. Ang sabi lang natin, mga bayaran kayo. Oh, kung minsan nga, baka masin lang yan masin. Kasi nga hindi sumasagot mga masin. Sabi nung anak ko, tatay, kasi naaawa na sa akin noon, nilalabanan ko yan doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer, tatay, magpahinga ka na tatay, matulog ka na, sabi niya, maha-high blood ka niyan. Bakit? Mga masin yang kalaban mo dyan. Mga masin. Algorithm lang yan, sabing ganun. Pag may ganyan, yan ang sasabihin nila. Pero hindi naman nagpapaliwanag yan Nung tinignan ko nga, wala ngang paliwanag. At kung magpaliwanag man, iisa ang sinusulat. Sir. Ganun respetuhan na lang tayo, sir. Yun ang paliwanag nila Opinion mo yan, igagalang namin. Igalang mo rin ang opinion namin. Ay putris ka ko. Nagsayang lang pala ako sa'yo ng oras. Sabi kong ganun. Nagsayang na ako sa'yo ng oras. Wala ka pala kakong nilalaban. Kako. Sinabihan ko po ng ganyan yung 2 estudyante ko sa engineering. Pero hindi pala sila ang sumasagot. Iba ang sumasagot. Sinabihan ko kasi nga nakalaban ko po sa Facebook bakit nyo sinusuportahan kako yung ganyan si Duterte sir, sabi nila respetuhan na lang sir. Mga estudyante ko po ito pero nung bandang huli ang sumasagot yung leader nila. Alam ko kasi nga iba nang isinasagot Kilala ko po ang mga estudyante ko. Hindi kilala ko kasi nga halos kababayan Opo. Kung minsan dinadalaw ko nga sila sa mga bahay-bahay nila yan kung graduating na sila at kinakausap ko yung mga magulang nila para mag-review sa review center para pumasa ng engineering. Ayan po. Kaya ganun ko po sila kakilala at nagtatanong-tanong din ako sa mga kabats nila, sino ba ito? Ano ba ito? Matalino ba ito? Ano ba ang trabaho nitong tatay niya? Ganun kabisado ko po. Kaya nung nagsisinungaling na sila, ay alam ko na hindi na sila ang sumasagot. Opo. Ikininto ko lang po sa inyo, Matthew 11, verse 28 hanggang 30. Si Jesus Christ po ang nagsabi nito, come to me, sabi po ni Jesus Christ, come to me, all you who labor and are heavy laden. Sabi niya, hindi ba? Maganda po, hindi ba? Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hali kayo. Kayo mga nabibigatan o naglilibor, hindi ba? Umaangal na, hindi ba? Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi po ni Jesus Christ. Hali kayo, sabi niya. Kayo mga hard labor siguro ito at saka yung mga nabibigatan, hindi ba? May pasanin na sa buhay, hindi ba? And I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Pero i-discuss po natin. For my yoke is take my yoke upon you and learn from me. Yung yoke po, yung pamatok, yung inilalagay po sa batok
ng kalabaw o ng baka o ng kabayo siguro kung pamatok po yan. Sa atin ay yan, yung kahoy yan na parang bisip, opo, na inilalagay sa batok ng kalabaw para humila ng kariton o ng araro o kung ano man yan. Take my yoke, ang sabi po ni Jesus Christ, upon you and learn from me. Para maintindihan mo kanya. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Ayan po, hindi na kailangan ipaliwanag yan, For my yoke is easy. Yung yoke ng Panginoon ay napakagaang lang, sabi niya. And my burden, at yung dinadala niya ay magaang lang, sabi niya. Ay sinabi po niya yan, ay kailangan i-interpret natin. Ano bang ibig sabihin yan? Yung pamatok niya ay napakadali. At saka, ang burden niya, yung dinadala niya, ay hindi mabigat o kaya ay yung light means magaang, hindi ba? Ay bakit niya sinabi yan? Bakit niya sinabi? Tanungin ko po kayo, bakit niya sinabi ni Jesus Christ yan? For my yoke is easy and my burden is light. Ay problema po talaga sa tao kasi nga ang tao po, ang gusto niya lahat ng kayamanan ng mundo mapunta sa kanya. Paano mangyari yan? Hindi ba? Paano mangyari yan? Ay wala pong katapusan kaya nga yun ang yoke ng tao. Gustong yumaman, magpayaman. Ay si Alvarez nga, hindi ba? Si Pantaleon Alvarez ba yun? Yung speaker dati, hindi ba? Isinuplong ng kanyang anak na panganay na lalaki, isinuplong, ibinulgar na. Nagpatayo pala ng mansion sa over the hilltop na yung area ng lote, kabundukan po yan ay 20 hectares. Ayan po yan po ang tao, yan po ang totoong tao. Gusto lahat sa kanya Kaya pala hindi siya makaalis kay Duterte. Mayroon pala siyang ganyan. At ibinahay daw yung beauty queen dyan sa, aywan ko. Beauty queen daw ayun na nga. Kaya nga napakabigat po ng dinadala ng tao. Kasi nga, ay ang dami niyang gusto Hindi ba? Makamundo, hindi ba? Ayan po. For my yoke is easy, ang sabi po ni Jesus Christ, and my burden is light. Kasi nga si Jesus Christ, hindi naman inisip yan wala sa kanya yan. At sinabi nga niya ay, do not lay up for yourselves treasures on earth. Ay bakit niya sinabi yan? Kung hindi niya gagawin, hindi ba? Kaya nga, yung burden niya is light at saka yung yoke niya is easy. Ayun po, na gusto niyang ikwan yan sa mga tao. Ipaliwanag sa mga tao. Pero nga, hindi maintindihan niya ng mga tao kung hindi nga, ang sinasabi ko, kung hindi siya, minsan sa kanyang buhay ay umiyak siya. Opo, ganun siguro sa nangyari kay Bongbong Marcos, malamang umiyak yan at kinausap ang Panginoon. At kinahabagan siya, kaya ganyan ngayon ang personality niya. Hindi ba? Hindi nyo ba napapansin? Kasi naranasan na niya Ayaw na niyang maulit at ganyan po ang nagiging mabuting leader o magaling na leader. Ganyan kay Dilima, nabilanggo, hindi ba? Ay ang dami po, kung lalabas tayo ng bansa, ang dami pong ganyang mga example. Inuulit ko lang pinapaliwanag ko lang dito ano ang kaibahan ni Bongbong Marcos sa mga contemporary niya ngayon. Kung sino ba niyang kalaban niya o mga against sa kanya.
Ayan po. Hindi po ako makabumbong, hindi. Pero yan ay nung kumukuha po yan ng kwan ng commission ship, nag-training po yan sa Marines diyan sa Port Bonifacio. Ay nakikita ko ang kutsi niyan, yung black car. Kasi bakit ka ko naandyan si Bungbong? Kasi yung ROTC namin noon, doon kami sa DSS parade ground ng Nichols Air Base. Ngayon, magkalapit yun sa Marines. Ay ang mga kabats ko, mga Philippine Marines sa Advanced ROTC. Kung minsan, doon kami nagpapahinga sa barracks nila, doon sa Marines. Marine Barracks. Oh, kasi mga opisyal kami ng ROTC. Ngayon ay nagpapahinga kami doon kung minsan. Ay nakikita namin yung kutsi ni Bungbong. Naandyan na naman kanya si Bungbong. Ano ka kung ginagawa dyan? Nag-i-schooling ng Marines. Pero ang sabi nila, maganda yan kasi mabait yan, sabi nila. Namibigay yan, sabi niya, pagpunta niya dito. Oh. Ay, oo nga, siguro. Yun ang sabi nila. Kaya nga na-commission yan. Na-commission yan. Yan si Kwan. Aywan ko kung first lieutenant siya noon nung napatalsik yung tatay niya. Oh. Ganon. Naka-uniforme nga yan nung people power. Pero wala nga siya magawa. Di ba? Oh. At yun ang sinasabi ko. Yun ang advantage niya. Ngayon ay yung iba naman may naranasan din na ganyan na hindi kinahabagan ng Diyos. Opo, nagiging matapang o mas pumapatay pa ng tao. Dalawang klase lang po yan eh. Kung maalala nyo yung Pharaoh of Egypt, hindi ba? O naging matigas ang kanyang damdamin, hindi ba? Yung Pharaoh of Egypt. Pero nung namatay yung kanya, yung anak niya, yung firstborn na anak niya, namatay, bumigay. O, pinalaya na yung mga yung mga Ehipto. Pero after 3 days ata, after or a week, ay sinugod na naman at papatayin niya lahat. Pero sila ang nangamatay dahil nalunod sila sa dagat. Nakatawid na sila sila Moses sa dagat eh. Ganun po yan. He hardened his heart. Dalawang klase lang po yan. So ito ngayong kay Bungbong, advantage niya. Yan po ang findings ko dyan. Yan po ang maisishare ko lang sa inyo. At muli ay hindi ako makabungbong. Pero sinasabi ko lang po ang advantage niya kay Lini. Yan ang isang advantage niya na wala kay Lini. Kaya nga ngayon, kung titignan mo ngayon ang style niya, ay maingat siya o kaya ay hindi siya yung hindi siya yung talagang advisor talaga ang kailangan niya. O sige po at hanggang dito na lang po at sana po may natutunan po tayo. At bago po ako mag-umpisa ay dinadalayan ko po na nakakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At malamang ito ay i-replay ko lang katulad dun sa ginagawa ko sa yung election, yung 2019 election at saka yung 2022 election ay dinaya lang. Nire-replay ko lang po para maitanim sa isipan ng tao. O sige po at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.